just pull the lever, man. Come on. Come on, please, just pull the lever. Oh my gosh, it's coming closer. Just pull the lever! Hello, guys. It's me. Welcome to the podcast. Welcome to Minute Crisis. Sign XYNNNDSGN. Hello again. And kasama ko si Jeebers, the Jabber. Jibber. Yes. And kasama namin si Jai as a cameo. Yeah. Voiced cameo. Yeah. Yeah. I'm so sorry, bro. No, hindi. Go for it. Ang cute. Yeah, I'm Jabez, and yeah. Naning, we're Jai's doing a here. podcast na. Thank you. Medyo magiging not for kids ang episode ngayon. So, Ooh. Yeah, Let's kill somebody. Hindi, okay, wait lang. Okay. Who's still hawakan mo lang yung lever niyan, okay? Pretty exciting for this week's episode. Pero before tayo tumalo, onting icebreaker, warm up, push up, foreplay muna tayo bago tayo magsimula. Kamusta ang iyong week? It's been a while. And yung buhok ko ay pahaba ng pahaba. And wala akong ginagawa para pigilan to. Emo face ko na, guys. Ayan, para na akong anime. Chunbin yung ba yung tawag dun or something? Chunbin. Yung parang ganun, parang may archetype kasi na, may dark hand. Come on, man. Mas kamukha mo pa yung ano ko eh. I'm the darkness. Isang mata lang yung kita sa ano ko. Alam mo, pre, hindi yan uubra sa Pinas, yung haba ng buhok mo. I'm telling you, bro. Yun nga. Magmumukha kang Penoy dito. Yun nga. Ay, sorry, nabangga ko yung mic. Sorry. Ayun, Ang lala, gagi. Kanina pa, before kami mag-record ni Jabs, nakikita niya na pinaglalaro ko yung buhok ko eh. Kasi talaga, Man, kasi, come on. ang init niyan. Oo nga, actually it's true. Like, kapag tumakbo ka, nag-jogging ka or anything na activity, di ba? Yung sweat, yung dust, pre, like, pupunta muna yun sa buhok mo, di ba? Kaya kailangan mo ng head and shoulder. May ad. Yes, meron na kaming sponsor. Gusto namin ma-feel na may sponsor kami guys. So, pagbigyan nyo kami. Pero yeah, ito yung umahaba ang buhok ko. Yun yung update ko for this week. So ikaw, anong ganap sa'yo so far? I think, naging lucky charm yun last episode natin. Like, before last episode, di ba? About job hunting. Man, I have a J.O. na, bro. J.O. Congratulate. Finally. Parang siya, manifestation ng podcast, Parang manifestation dahil nalalabas mo siya sa public. Feeling ko, pre. Wow. Feeling ko, yung nag-hire sa akin, nakikinig ng podcast natin. Tapos, sabi niya, pagbigyan ko na nga. Why not give it a try? Yung title ng podcast, bigyan ng trabaho yan eh, di ba? Bigyan ng jacket. Binigyan ka nga. Binigyan ka nga, bro. Congratulations. I'm super happy. Ilang din yan. Ilang linggo maghahanap din yan. Dalawa? Damn, bro. Yeah. Kasi nag-try ako eh. Nag-try ako sa iba't ibang company. So, may dalawa akong nauto. I mean, may charm pa ako. Ibig sabihin. May charm, yeah. Lumakas, yeah. Like, pero in a way, like, ang weird kasi, ang weird lang, I guess. Kasi like, parang, couple of episodes ago, yun yung problem mo. It's weird to like, parang listen to that now. Oh. Na solve na. Or at least, like, yung problema mo that time is, so, I mean, wala pa naman yung work, J.O. siya. Mm-hmm. Pero yun na yun, like, tapos na, right? Parang, I guess ang magiging next problem is, ang magiging next problem is like, yung hirap na ng trabaho, kung ano yung work na yun, right? Yeah, yung training. Pero so far, congratulations. Palakpakan natin si Jabez. Thank you, guys. Pero, galing. I just wanna, like, again, thankful kasi nabigyan ng chance again para magsimula ulit. Thank you, Ma'am Chara. Thank you, Bill. Thank you, Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Pero trabaho na ako. Pero yeah, damn. Kung about sa manifestation, di ba? And nakatulong yung natin. Why not next na
podcast natin, di ba? Like, about sa dream house mo or sa kotse. Yung next podcast, man, gusto ko talaga magka 10 million pesos. Diba? 10 million The bands and chains, man. Gusto ko talaga eh. Pero ang hirap, tapos parang next couple of episodes, next week, mga susunod na mga linggo, no? Meron akong... meron akong good news. Sa kulungan na ako kasi tinry ko magnakaw. It failed. Naging nagkaroon ng felony. Felony? Oh, shit. Shit. Guys, yan ang epekto ng Geo kay Jabez Gumagamit ng mga English words Mga jargons. Oh my God. Yun yung level ng English pag sinabing jargon. Oh shit, this guy's a genius. Yung thesaurus. Thesaurus yung ginagamit niya. Yung mga terms, di ba? Trip Anyway, naging congrats. Hambog no? Thank you. Again, thank you guys. So, congratulations. Like, kung meron man kayong gusto, again. Kung gusto nyo mag-donate. Yeah. Kung gusto nyo mag-send us thank you card, thank you gift. Ito ang Gcash number. Pero hindi. Yan nga. Again, gusto ko lang sabihin na, may gusto ka, chase it. Ito ang na-realize. I feel like, dude, nakita ko yung struggles Sige, go for it. Gusto ko lang sabihin sa'yo na I've seen yung ups and downs. I've seen yung low mo and yung lower ng low mo. Pero like, as in talaga. You kept at it, right? Medyo napipi ako noong mga panahon na yun. Kasi, wala kang choice kundi maghanap ng work, diba? And doon sa mga nag-hire sa akin, I'm sorry guys, for sure, kung marinig niyo tong podcast na to, TL na ako. Oh my... Hindi nyo na ako matatangka. Hindi nyo na I mean, yun ang parang, yun talaga, manifestation to its fullest extent, diba? Kayo, pre. Oh, yeah. Checkmate, bro. Yeah, congrats. Wala akong masabi ba kundi like parang I'm happy for you, syempre. Yeah, sa mga susunod na linggo, I guess marinig natin yung updates kay Jabez kung kamusta na yung work niya. Yung rants niya. Umiyak ulit. May may arc, diba? So nakikita niyo yung arc ni Jabez, kanyang work arc. Yun yung kailangan niyo abangan per episode. Kamusta natin si Jabez sa trabaho niya so far. Parang ganoon. Congrats. So, yeah. Thank you again. So, again, magandang gabi. Magandang umaga, magandang tanghali. And again, nandito naman kami ni Sign. And ang pag-uusapan natin ay about sa Unsign. Binatuin. Parang Alam mo ito i-cover ko. Masaya na ako like, si Jabez, taking the lead, nice. Yeah. Ikaw yung parang sa reporting. Yan ba yung sa reporting na parang, so ang topic namin for today is this topic. So, si Sign na mag-introduce. For introduction, Sign. Man, na-miss ko mag-report. No? Sobrang na-miss ko mag-report ng high school. Yung gano'n, di ba parang ikaw sa unang part, ako sa pangalawang part, ako sa huli. Yeah. Man, na-miss ko yun, man. Wala ako nag-reminis. Di ba yung parang maghahati kayo ng trabaho. Tas, ng trabaho. Yung iba, ako na lang gagawa. Tapos tatayo lang ako. Kasi, syempre, ayaw niya mag-participate, ayaw niya magsalita. Man. Tapos ang marinig mo sa teacher mo, bakit lagi lang si ganito yung nagsasalita? Yes, yun nga yung problema. Ba't lagi siya, I wanna hear from the other groups. For other group members. Tapos, yung mga guilty na hindi nagsasalita, parang kinakabahan na may hihina. Yes, yung iba-ibang personality, yung hindi alam yung material. Literal na hindi alam. Yung parang nakatingin siya sa sahig or like, ganun lang yung sagot. Parang, like, hindi. Kasi, man. Hindi ko naman sinasabi sa, pero, nagtitipid ka, sabihin mo na lahat. Hindi kasi, what's up, Naning? You put it here. Cameo. Hintayin natin mga kaibigan. Yeah, we're doing a podcast. Oh, she knows, bro. Sinasadya niya, personalan na to, personalan na to. Sana narinig siya sana narinig siya dun sa audio. Ano pre, ang gagawin natin, lagay natin yan sa trolley problem, pre. Siya yung nag-iisa doon. Brutal. Ganun ang mga anak, right? Nang-aasaran, Hindi. Ako, kung nagkaroon kayo ng anak, guys. Kung nagkaroon, wala na ngayon sorry. Yeah. Expired na yung anak ko. Magkailangan ko ulit pre, di ba naglaba ka? Naglaba ka?
Actually, yan, first time. I think first episode sa mga viewer, mga visual people. Ano ko yun? First time ako hindi naka-jacket. Dahil umiinit na. Umiinit na. Nag-iinit na si Sai. Pausog na pausog ang spring season papuntang summer. So, feeling ko one of these episodes, kalbo na or something kasi mararamdaman ko na init. Oh no. You know, ito yung shield ko, yung buhok na to. Dahil malamig, pero ngayon, bunot hair. Yeah. It's over. Sign. Kapag naging kalbo ka, it's gonna be like your first time na makikita kitang kalbo. I think, yung bata ako, lagi akong kalbo nung bata ako. Yeah, yun nga. Yung huli kong nakitang kalbo ka, wala pa ako sa picture nun. So, ang point mo ba hindi pa tayo magkakilala nun? Oo, like may nakita akong picture nyo. I think huli kong gupit ng grade 4, nakalbo yung buko. I think yun yung huli, I think. Tapos grade 5, ayoko na. Yung time na nagustuhan ka ni No, grade 5 yun. Alam eh. Let's time is anyway time is time. Life is continuing to life. Anyway, speaking of life, usugan na agad, okay? Ooh. This episode is pretty exciting kasi I feel like exciting to sa mga audio and visual kasi may effort. Hindi lang siya audio. Kasi we're gonna play the job is really exciting. We're gonna play the trolley problem. Or rather, Absurd Trolley Problems by Neil. Neil.fun. Itong website na to. So, exciting kasi meron tayong visual. Ngayon, wow. Hindi visual, more like picture lang kasi. Di ko alam kung paano mag-record ng browser. Yeah, pagpasensya nyo na kami, guys. So, di siya. Pero, nandun, kasi, basically, it's basically a trolley problem, right? Para lang naman siya, simple pictures and screen, So, naisip ko, why not, dagdag ko ng visual guide para hindi nyo ini-imagine ko yung trolley problem, right? So, I'm excited kasi for the first time, magde-debate kami ni Jabez about ethics, moral, life. What the fuck? Anong vinavalue ni Jabez, diba? Matanda o bata? You will see. We'll see. No spoilers. Pero just to begin now, dahil tagal ng preamble natin. Let's begin. So, nakatingin kami ngayon ni Jabez. Nakikita mo ba, Jabez, yung yung screen right now? Alright. Yeah. So, ito yung... I can see your abs from here, bro. Hindi lang yung face ko. Kundi yung nakikita sa screen right now na yung sa screen, the Absurd Trolley Problems. You're seeing this? Yeah. Alright. So here we go. We're gonna play. Of course, I'm gonna describe what's happening kasi may description din naman sa mga audio listeners. But, sa visual people, at least nakikita nyo yung visual image, right? Kung ano nangyari. But, basically, trolley problem, may bibigyan kayo ng sitwasyon and pipili kayo kung ano yung let's say, based sa beliefs niya sa moral and sa ethics niya, right? So, pinaka-traditional na problema here is yung level 1. So, let's start. So, eto. Oh no, a trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, killing one person instead. What do you do? So, anong gagawin natin? Pull by lever para mapunta siya sa isa or pabayaan lang natin pero mababangga yung 5? Here we go. Ang tingin mo? Pull the lever, Gronk. I think ito yung pull the lever kasi I think kailangan yung baseline ng morality natin or something. Nandun ka sa act, right? Nakita mo yung, pag wala kang gagawin, may mamamatay na 5. You can do something to lessen yung deaths. Yung damage, yung basically. Casualty. Kung yun lang yung problema, tao lang siya, walang iba, wala siyang ethnicity, wala siyang gender, walang kahit ano. It makes sense na like, feeling ko meron kang responsibility to like pull the lever. Right? Kasi nandiyan ka na eh. Ba't wala kang gagawin? Right? Like parang meron kang meron kang... You need to, like, you need to act. Yeah. You need to choose kasi kung hindi ka pipili, it's like 5 or 1. 5 versus 1. Culpable ka sa 5, feeling ko. Yeah. Yun yung parang feeling ko. Kahit na wala kang gawin, hindi ko naman siya pinull the lever, yun yung action mo mismo. Yung inaction mo is an action in and of itself. Parang pero kasi, kung iisipin mo pre, kapag pinull mo yung lever, maaapektuhan yung tao na hindi niya naman deserve or hindi, alam mo yun? Well, like, kasi yung sa sitwasyon na yan, yun yung kukunin ko. Kasi yung deserve or hindi deserve, wala naman dyan sa prompt, diba? Like parang, yun lang, kumbaga ako, sa utak ko, yun lang iniisip ko. Hindi ako gumagawa ng fanfiction sa tao na nasa train tracks.
Kasi like, I can justify na, pwede ko sabihin na yung 5 tao is good Samaritan, na masama. Alam mo, parang ang dami ko pwedeng gawing reason, right? Na masama dun 5 tao, yung 1 tao na to, like, nag-donate ng organ niya sa, alam mo yun, like, I could say that. And pwede ko rin baliktan yung sitwasyon. So, magbabago yung sagot, diba? Anyway, yun lang, yun yung akin. Just kill the one guy. Yeah, let's try or pull the lever. Okay. Pulling the lever now. So, I'm gonna pull the lever. Pull it. Pull it, Gronk. Lever. Pull it, Gronk. Ooh, oh, splat. Okay. Kita natin dito yung stats. Percentage, yeah. 73% of people agree with you. Dang. Okay. Makes sense. Bro. And 27 disagree. Makes sense. Okay. Why? Yeah. I guess it makes sense. Why? Like, I feel like yung tao usually is parang, yun ang ano niya kasi mas 5 is mas marami sa isa. I guess. Yeah, mas marami. Yeah, makes sense. So, next problem. To lessen bada bing, bada boom. Okay. Ikaw magbasa naman this time. Okay. Sure. Oh no. A trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, killing 4 people instead. What do you do? Ito na yun. You can pull the lever to divert it, killing 4. Hindi mo ko sinabihang magiging ganito to. Akala ko 1 versus 5 lang siya. No, ito na nga. Like, paglalaroan niya yung ethics mo, right? Yung morality, yung ano mo, morals mo. Mamaya, bro, I don't wanna 5. end up like, sabihin I guess pull pa rin, right? Like, para sa akin, pull the lever kasi less ng 1. Killing 4, yeah, basically. Like, parang save the most lives para sa akin. Without any other information, okay, na yung prompt lang yung iniisip ko, nandun ako sa numbers so far. Wala akong ibang i-consider kundi yung amount ng taong madadamage or murdered or mamamatay basically. So if I can save more people, pulling the lever. What do you think? Yeah, pull the lever. Okay, sure ka? Okay, yeah. I guess same kami ng sagot. I guess pulling the lever. Die, bitch. Pinatay namin. And ito yung stats for 68% of people agree with you and 32% disagree. Wow. Okay. Mas dumidikit na compared last stats. Yeah. 13.9 13,955,000 votes. So, ang dami naglalaro nito. Oh, here we go. Okay. Ako naman. Wait. Level 3, life savings. Oh no, a trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, but your life savings will be destroyed. What do you do? Okay. I mean, bro. Oh no. Bro. Yung ipon ko. The question is, kilala mo ba itong 5 to? Okay, I guess ang challenge dito is yung material, yung importance ng materialistic sa yung na bagay, i.e. money versus yung lives. So life savings. Fuck me. I guess siyempre importante pa rin yung buhay ng tao, di ba? So hindi, babay life savings. Wait lang. Laruin natin ng konti. Okay. Kanina pa natin nililigtas tong 5 to eh. Sino bang mamatay na sila. Patay na kayo natin. Sino bang kasing tatangatang nandiyan pa rin? Trucks na yan. Ilang pa rin. Yeah. Kanina pa sila nandiyan eh. Bakit ba lagi nahuli? Yun nga eh. Parang awa nyo na, di ba? Bakit kailangan kung inilagay yung life savings criminal to, diba? Or something, right? Yun yung idea. Pero, come on. Pero kita mo sa animation, stupid, man. Mapunta ka dyan sa kita mo sa animation, mukhang hindi sila masaya. Mukhang, sumisigaw sila. Pero yeah, kidding aside, yeah, I think I think it makes sense. Buhay pa rin ng tao, you know? Like, parang, mas importante pa rin buhay ng tao. Sasakripisyo ko yung financial situation or financial, like, parang fulfillment. Pull it, bro. Pull it. Fuck, babay, ipon. But you're poor, bro. Wait lang. You're poor, bro. Wala na, napindot ko na. We're sure of it eh. Come on. We're sure of it eh. Okay, so 57% of people agree with you. And 43 disagree. 43%. Medyo nagtatay na sila. Padikit na ng padikit, yeah. Padikit na ng padikit, yeah. 13.5 million.
Pero Okay. bakit yung life savings mo? Bakit hindi na lang yung life savings nung 5, no? Yun nga. Wait, what is this? Okay, level 4, you. Ikaw magbasa. Pre, ang lala, ang dark na ito Okay. So, oh no! A trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, sacrificing yourself instead. What do you do? Damn. Pre, So, hindi question. na siya life savings, kundi Yeah. Ikaw na life mismo. mo na, Yeah. interesting. Nilatag ka na, bro. Fuck me. Sino bang naglalaro na ito? Si Saul? Sino bang? Baliwang. Tignan mo, malungkot ka. Yeah. So, ito And na yun. sila ko- Kasi buhay ko yan eh. Fuck. Okay, so... Okay. Kasi pero 5 tao Pero mamamatay pre, eh. may question. Pwedeng hindi mo siya i-pull. Okay, Para edi mapunta mamamatay sa'yo. yung 5. Yun yung problema. So magliligtas ba ako ng 5 or ililigtas ko sarili ko? Diba? I think, pre, nakapag-sacrifice ka na ng 2 tao. Ay, hindi. 5 tao. Tapos life savings mo. Patay ko. Feeling ko kung nandiyan ako sa sitwasyon na yan, ipupul kay lever. Feeling ko. Really? Syempre, like, gusto ko mabuhay. Diba? May self-preservation na yun. Kasi kung iisipin ko, kung nandiyan ako sa sitwasyon na yan, fuck, ipupul kay lever. I feel like, of course, it makes sense na yun, sacrificial yun sa, you know, like parang 5 tao, tao pa rin yun, 5 yun, marami yun, versus ikaw lang mag-isa. Pero, gets ko yung choice eh, gets ko yung tamang choice. Yung ethically, like parang, I think, tamang choice, pero, pag nandun na ako sa mismong moment na yun, I feel like ipupul kay lever. Pero nandun yung guilt, yung survival skill, gano'n. Yun yung inisip ko so far. I don't know, like, Wait, right now, okay. Laruin natin ng konti ito. Right now, nilagay ka sa lever, pre. Isa lang. Kasama si Basti. Pareho kayo. may animal na, no? Yeah, may animal. And then, I think magandang itong like, dito tayo mag-stuck lang. Huwag natin lagyan ng... Kasi I feel like, yung laro mismo yung maglalaro eh. I feel like yung next problem is lalagay niya na ng animal or something. Okay, Feeling ko so lang kasi sige. nagiging ano na eh, paano na ng paano eh. Nag-ano na siya. Yeah. So, wait lang. So, ikaw, right now, sa life mo, right now, I feel like papabayaan ko lang yung lever. so, hindi mo siya, Do nothing para masagisaan yung 5. okay, right now. I don't know, like, Nakikita mo ba sarili mong ipupull mo yan papunta sa'yo? yun nga eh, di ba? Yeah. Yun yung problema eh. Dalawang version eh. Nakikita ko yung sarili ko na mapupul ko yung lever para pero hindi siya sacrifice right ako. now. Ba't ako itanong sa'yo pabalik? Ano bang ikaw, kung pumikit ka ngayon like, isipin mo, oh shit, nandiyan na yung train. I mean, knowing me, hindi ko naman sinasabi Isa-sacrifice mo ba yung sarili mo or papabayaan mo lang masagasaan yung 5? Knowing me, pre. Hindi ko ilalagay yung sarili ko dyan, pre. Trolley problem? Wala ako sa trolley. Wala ako sa trolley. Hindi ako magkakaproblema sa trolley kasi wala ako sa trolley. Hindi ako pumunta dyan. Hindi ako magpapaulit, Hindi ako magpapatrolley. Wala magiging trolley problem kasi hindi ako sasakay sa kahit anong trolley, sa subway or any train. Hindi na. Plain na lang. Plain and ship. Hindi, pero like, ikaw lang. Yeah. Kasi meron akong na parang patriotism and some na if ever man na magka-war, I can see myself right now and I think sa future, even though may daughter ako, I think I can still like pull it. Wow, sacrificial. Interesting. And I think may intindihan siya ng nakapaligid sa akin kung bakit ko siya hilatak. So, yeah. For me, I think yun yung tamang choice eh. Pero honest na ako sa sarili ko. Kung mag-honest na ako sa sarili ko na pag nandiyan ako, feeling ko hindi ko mapupul yung lever, papabayaan ko lang. Kasi nagpapanik ako, like, you know, like parang, takot, right? Yeah. And, sige. So, pull the lever. Yeah, let's pull the lever. Pull the lever, right? Like, you know. Let's still pull the I'm lever. dying, pero I'm sacrificing myself. I guess, nandun yung honor dun, yung bravery, courage. Okay. Ganito nangyari, pre, pag puro pinapanood mo, Saving Private Ryan. Pull the lever.
Yeah. Okay, so Um, 38% of people agree with you. okay, mas Okay. I guess kasi to be Disagree fair yung is sagot ko is 62. do nothing eh. Yeah. I mean I mean, personally yun yung sagot ko yeah, like I feel like kung ako lang mag-isa like pero dahil na debate mo ko a bit na like ako yung pero idea of hindi. saving Pero people. kasi ganito eh. Ganito kasi yan. Hindi mo masasabing mali ka pag hindi mo siya hinata. Yeah, yun din yun eh, right? Like Yun eh. Hindi mo masasabing kasi una sa lahat. Syempre, buhay may Hindi- self-preservation tayo, right? Pero I feel like Yeah. yun yung ano dun eh. And I think some people, alam mo yun, pwede pa rin hindi hatakin. Kunyari, let's say, balik tayo dun sa life savings. Mm-mm. Meron tao na hindi hatakin yung lever para dun sa, ano mo yun, sa life savings nila. Oh, yeah. So kung So kung, mm-mm. like, kung titignan natin to, mas, hindi mo masasabing mali na hindi siya hatakin. Yeah, Kasi I feel like unang-una- yun. Kasi like, buhay mo na yun eh. Alam mo, ikaw na yun eh. Ikaw na nasa... Oo nga. Yeah, so, yun nga yung maganda sa trolley problem, yung dilemma, you know, yung kung sa, ano yung linya nung morality basically. So, mas importante sa'yo yung buhay mo kaysa sa 5 tao. Yeah. Yun eh. Like yung, kumbaga, yung dami ng tao is, mas nangingibabaw yung buhay mo kaysa sa dami ng taong, or 5 tao basically. Iligtas mo, Oh, yeah. parang ganun, yeah. So, I guess yun. Pero yung sagot natin is, I feel like yun yung, Yeah. Yun yung ethically tama. maybe, right? Kasi, pero at the same time, may debate na yung self-preservation mo sa human being. Oh, like, parang, actually parang hindi eh. Parang mas mataas nga yung mas taas yung percentage na hindi nila hatakin. That's 62. Oo, 62 And na eh. 38. Yun na yun eh. Yeah, 38 lang yung... 13.1 million ang bumoto. 62% ang do nothing basically. Okay. Next. Okay. Priceless painting. Okay. Oh no, a trolley is heading towards 5 people. You can pull the levers to divert it, but the original copy of Mona Lisa will be destroyed. Pre, sorry si Mona Lisa, man. Ah, man. Yeah. Fine shit si Mona Lisa, man. Do Fine nothing shit. ako dito, bro. Okay. I think ang inaatake dito is yung art, historical importance nung Yeah. art na yun, ganun. Importante ba ang Mona Lisa enough para Para sa 5 tao. sa 5 tao? Yan yung inisip ko ngayon. The thing here is, ang Mona Lisa, nag-iisa lang yan. Hindi mo yan pwede. Ayun nga, original copy. Original copy. Yeah, yun ang original copy. I mean, kung like drawing ko yan, tapos 5 tao, syempre papasagasa ako drawing Yeah. ko. Pre. Yun nga, pero yung value ng Mona Lisa, yung Yung value kasi ng Mona Lisa Oo. is, masasabi ba nating more than, I mean, ano ba siya? Like, heavier than 5 lives? 5 lives. I think we can still pull the lever. Wow, sisirami yung Mona Lisa. Yeah. I Tapos think yung... sisisihin ko yung 5, pre. Bakit kasi sila nandyan? Siligtas ko sila. ano ba kasi Tsaka ako ano sila yun dyan? Pinanag. Hanggang sa bala. trip nyo? Yeah. Pinanag ko sila to the point na dapat hindi mo na lang hinatak yung lever eh. Gusto kong ganun yung mangyari. pero I guess ang question dito yung Yeah. si Da Vinci, yung basically yung like yung contribution niya sa art and sa culture ng humanity. Like parang ano ba natin yun? Like binibigyan ba natin importansya? Kasi ako personally, man, medyo conflicted ako. Kasi like, I don't know. Yung value ng art, yung value ng, paano ba? How to put this into words kasi, Pre, yun yung Mona original Lisa is copy Mona eh. Like, Lisa. Yeah. Kidding aside, pre, I think, ito yung, yung tanong na mapapaisip ka talaga. Especially especially kapag nasa art, industry. Diba? Yeah. Kung, like, eto kasi, etong piece na to,
nag-survive siya generation through generation of artists. And in-appreciate siya ng millions of people and maybe billion, di ba? Like, okay, yan yung ano, pero like parang couldn't you still appreciate yung art na yan even if hindi na siya nag-exist yung original version ng art na yun? Oh. Right? Like parang yun yung level ngayon ng ano, like sige, mawawala yung original copy pero may exact carbon copies, may picture. You could take a picture sa phone mo right now ng Mona Lisa sa Louvre, the Louvre, di ba? Yeah. So what makes it special yung original copy na yun? Basically. Kasi what if sabihin natin all this time pala wala na yung original copy ng Mona Lisa? Lahat na lang ng Mona Lisa na nakikita natin here is like parang an exact replica. Would that devalue yung value or yung impact ng painting na yan? I feel like hindi, right? Para sa akin, ewan ko, like parang yung merits ng painting na yan, yung binibigay niyang, let's say, meaning, parang ano na siya, para sa akin parang in a way like lumagpas na siya sa original painting, right? Like parang hindi na yung painting importante sa akin kundi yung message ng painting value, or yung hindi what's the word, yung paano ba? Yung impact na ginawa ng painting is mas malaki na versus dun sa original painting. Yeah. Gets mo ba? Yeah. So, even if mawala na yung original painting, I feel like nandun pa rin yung Mona Lisa. Gets mo? Yeah, nandun pa rin yung spirit niya. So, ewan ko. Yun yung akin. I feel like pwede pa rin siyang banggain. Pinahaba ko rin yung sagot mo kanina. Pero parang, kasi nag-grapple talaga ako kanina. Bakit mas importante? Kasi kanina na-consider ko, papabayaan ko lang mamatay 5. Pero naisip ko, wait, pinatay ko yung sarili ko. Pero papabayaan ko yung Mona Lisa mabuhay. So, yung level nung morality ko, mas bibigyan ko importansya yung, alam mo yun, yung Mona Lisa, and then, buhay ng 5, and then buhay ko. Like, di ba yung level nung ano ko, nung morality, parang doon ako na-weirdo na, bakit yung tingin ko? Like, maybe kasi tama ka kanina, may sabi ka about art. Maybe parang, para sa akin, like, parang nangingibabaw yung art above all else, even above my life. I guess, parang yun naisip ko, ang weird, no? Napaisip tuloy ako about my life. Maybe kasi like sa creative space nga ako, yun. Hindi, pero ganda ko yan. Actually, para sa akin, ang side ko naman dito, syempre, Mona Lisa is madidestroy pa rin siya. Ano? Kasi, what do you mean? Yeah, ipupull ko pa rin yung lever sa part na to. Like, katulad nga na sinabi ko nung una sa ano na to, sa stage na to. Kasi, tama ka eh. Like, hindi, ang Mona Lisa, ang value niya, is kung ano yung naging meaning niya habang nag-exist siya. Oo. And diba? It will continue to exist even after yung painting is destroyed or I feel like yun yung ano doon, right? Pero, ang concern ko dito, hindi na siya, mag-fade na siya through time once na nasira na siya. Kasi I feel like hindi. Okay. Oo, pre. Sige. Kasi ganito yan. Hindi, ganito yan eh. Kung pupunta ka ng museum, ang makikita mo dun, replica. Tapos tinuturo lang sa'yo. Hindi mo na mararamdaman eh kung ano yung excitement, yung joy na makikita mo, yung mismong original na painting. Pero yun yung ano dun eh. Gets ko yung sinasabi mo, pero ang argument here is like, pwede ko ipakita sa'yo yung Mona Lisa sa harap mo. Literal sa harap mo, ipapakita ko sa'yo. And syempre, ang una mong i-assume na okay, fake to replica to, ganun. Pero what if totoo yung pinakita ko? Ito yung totoong Mona Lisa, nakuha ko siya, tapos pinakita ko siya sa harap mo. Like parang nabago niya yung perspective mo. Bigla, mababago ba niya rather? Like ganun. Kasi like parang, syempre may assumption na, of course, like, imposibleng hawak ni Sign ngayon yung original Mona Lisa. Kasi yung original Mona Lisa, protected, guarded, tago, ganun-ganun, keme-keme. Pero, wait, lumalayo ka bro. Ang sinabi dito yung original na copy oh. Yun nga. Ang point ko is, paano kung yung original, alis tayo ontis ng ano, alis tayo ontis sa, kasi sinasabi mo na mawawala yung Mona Lisa, mawawala yung, magiging forgotten siya. Yeah. Like any other, through time, kapag hindi na, siya pero na. I feel like hindi nga eh. Like, I feel like parang, so ang point pa ba is yung meaning or yung impact ng painting na yun is reliant sa current existence niya. So kapag nawala yung original copy nun is hindi na siya as meaningful kapag nag-exist siya. Yep. I think I disagree. I don't know.
Kasi ganito yan eh. I'll give you my Okay. my piece sa part na yan. The reason kaya siya ina-appreciate kasi nakikita siya. Yeah, And, okay, yeah. Yun yung point ko, right? Like parang... Yun nga. Pero kasi, pre, knowing na original copy na sira, di ba? Knowing na original copy na sira. I mean, kung replica yan, kahit sira-sirahin mo yun sa harap ko, okay lang eh. Pero, knowing na original copy yun, nasira. Ganito kasi yan. Once na ano mo yun, yung tao, or let's say, paano ba? Bigyan mo ako ng let's say si Jose Rizal. Or let's say kahit sinong ba yan. Yeah. Ito sige. Actually, tama ka, Jose Rizal, right? Yeah. Kunin na natin yung sisa mo. Wait, pause muna. Gusto ko lang i-interject kasi ang point ko is hindi naman yung original copy kung saan sinulat ni Jose Rizal El Filibusterismo. Tsaka No Limitangere. Hindi naman yun yung pinagkuhanan natin ng meaning, kundi yung words mismo. Right? Yung sinabi niyo doon sa mismong text. Ang point ko, diyan kay Mona Lisa, I think that, agad yung sabi ko example kanina, pwede mo tignan si Mona Lisa ngayon sa Google. You can just search for it. Or pwede mong picture si Mona Lisa right now. And I feel like yung I don't know, like parang I feel like na doon pa rin ang point ko, yung text is yung translated as, ibig sabihin yung message ni Mona Lisa. Parang ganun. So like kahit wala na yung original copy, pero let's say kunyari sa Louvre, in-assume mo agad na yung Mona Lisa dun sa Louvre is a replica or sa museum. Sinabi mo kanina, right? Oh. So I feel like parang if hindi sa'yo sinabi if hindi sa'yo sinabi na replica yun or hindi, I feel like, guess mo ba, like parang feeling ko mag-shift yung perspective mo kasi kapag nalaman mong replica siya or nalaman mong original siya. Right? Yun yung perspective mo. And I feel like para sa akin, like parang maki-carry over pa rin yung message niya nonetheless. Parang ganun. If wala nagsabi na replica siya, nakita mo lang yung Mona Lisa sa harap mo, I feel like nandun pa rin yung same impact. Yung sinasabi mo kasi parang ganun. Pwede siyang hindi ko siya mapunta towards sa present. Aha. Sa present lang siya. Ang sinasabi ko kasi, I think dito tayo nagtatalo. Sa future, bro. That's why I said earlier na mag-fade siya through time. Kasi, pre, yung younger generation ngayon, hindi nga alam yung No Limitangere. LFD. Well, diba? So going back sa Mona Lisa, I feel like if nawala yung original copy, nasira. Meron pa rin namang replica, like parang with the same, basically like parang I feel like na dun pa rin yung Mona Lisa. Like, nag-exist pa rin siya in spirit, basically. Pero yun nga, ang problema kasi, mag-fade na siya. Hanggang sa hindi na siya maging relevant. Kasi ganito yan hindi na siya yung original na copy. Ang sinasabi ko parang, dito, what if the Bible, right? Yung Bible like parang, hindi ko alam. Ang point ko lang, wala sa original copy yung impact kasi sa akin. Yung at this point kasi yung Mona Lisa like parang, para sa akin, kahit mawala yung original copy, I assume nga ngayon na yung original copies hindi na siya yung itsura na alam natin pag nakapikit ka, pag pumikit ka. Sabi ko, imagine yung may Mona Lisa. I feel like ngayon nga, alam mo, like parang, let's say kahit na yung original copy, let's say, yung image ng Mona Lisa ngayon is yung alam mo sa Google, right? Yeah. Pero what if sabihin ko sa yung original copy ng Mona Lisa is wala na talaga, as in burado na yung kulay, wala na yung mukha ni Mona Lisa. Nandun pa rin ba yung meaning ng Mona Lisa sa'yo? Or nagbago na yung meaning? Or ma-update ba sa utak mo yung image mo of the Mona Lisa? Dahil yung itsura niya right now is like wala blotted na yung ink, wala na yung mukha niya. Like mawawala na ba yung meaning sa'yo ng Mona Lisa, ng original intended version ng Mona Lisa? Ang concern ko kasi dito, pre, again, yung generation, the next generation, hindi siya yung present. Ganito kasi yan darating yung time na tayo, naabutan natin. Ganito ang sinasabi ko, naabutan natin si Dolphy, pre. Naabutan natin si Michael Jackson ng buhay. Darating yung time na magiging legend na lang sila. At darating yung time na yung legend
ay parang kay questionin na kung totoo bang nangyari or hindi. So, from facts, magiging myth. Gets mo? Okay. So, I guess yung inisip, ko. yung problem is far future na. Yun nga. I feel like you sinabi could say kong that sa lahat. Like sa lahat ng cultural impact. Yun nga. Yeah. You know? Like parang I feel like if nangyayari yung World War III, mawawala ng impact ng World War I. Actually, World War I nga, mas ano na ngayon eh. I feel like yun yung pag-uusapan ngayon, hindi na World War II. So I feel like you could say that sa... Anyway, ang point... So... Anyway, going back na sa trolley. Actually, maganda yung discussion kasi like parang, para sa akin, medyo hati-hati lang tayo ng thoughts, I guess. Yeah. Admittedly, ang dami kong thoughts about this is... but hindi ko na siya put into words. But going back sa trolley problem, I feel like ipupul natin lever, right? Like, yeah. Actually, sacrifice natin yung pupulin natin. Pero ang Babay ano Mona ko Lisa. kasi is, ang inaano ko kasi is, alam mo yun, yung parang takot na. Like I said earlier. Pero so, fuck it, patayin na natin siya. Yeah, let's move on. Let's kill Mona Lisa. Hindi naman siya buhay in the first place. Right? Wow, okay. Wow, hindi ko in-expect to na maraming taong konti lang artist train na nagawa. So ibig sabihin, 74% ng tao ay mas ini-important siya. Mas importante ang buhay ng tao. Yeah, 12.7 million by the way. 26% ang disagree. So 26% ang mas importante ang Mona Lisa. Okay. I think sa lahat ng let's say sa isang community na may 100 na tao. Of course may outliers talaga. Yeah. Hindi, ibig sabihin kapag yung let's say 98 of 100, 'di ba? Nag-agree na buhayin si Juan at sunugin si Mona Lisa. I think lagi of course may ano. Yeah. Okay, let's move on. Level 6, bribes. Ikaw magbasa. Oh no. A trolley is heading towards a rich man. The rich man offers you 500,000 to pull the lever, which would divert the trolley and kill someone else. What do you do? Hindi na siya amount ng tao kundi yung value ng tao ang pinag-uusapan ngayon. Interesting. Nag-offer sa akin yung rich man ng 500,000. I think panahon na to para bumawi dun sa life saving. May continuity yung no kwento. Okay. It makes sense na kunin ko yung 500k. Yeah. It makes sense. Masama ba ako mag-isip? Kasi like, okay, may ba masama kasi pero kasi hindi I'm placing yung value ng life sa kayang i-provide nung nasa trolley. Parang gano'n. Like parang, I guess yung ina-atake nyo right now, right? Like, if dalawang tao lang sila na nakahubad, hindi ko, wala siyang moral weight to it eh. Like parang, kasi blanco silang tao. Pero dahil yung isa nag-offer ng 500k to save their life, would that implicate na like willing siyang mamatay for 500,000? Or willing sa perspective niya, willing niya iligtas sarili niya for 500k? Yun yung amount na, yun yung life niya. Guess mo ba? Sa perspective niya, ito yung value ng buhay ko para i-pull mo yung lever. Babayaran ka to ng 500. I don't think yun yung I don't think hindi lang yun. Yung 500k na yun, I think kaya niya binigay yun is bribe lang talaga. Hindi yung title ng level 6 bribe. Yeah. So like parang so would that mean na masama siyang tao kasi ini-incentivize kanyang i-pull yung lever para hindi siya masagasaan. Mali ba siya doon? Hindi. He's diba? trying to survive. If may means siya na gawin, i-incentivize na iligtas siya, o ikaw, let's say ikaw may means ka para meron kang leverage doon, meron kang like advantage na ito yung kaya ko sa yung ibigay, ito yung kaya ko i-provide kung ililigtas mo ko. Mali ka ba doon? And at the same time, mali bang tanggapin yun? Kasi it means nalagyan mo na ng amount yung buhay niya. Kasi yung implication na pag niligtas mo siya for 500k, ibig sabihin yung life nung nasa isa is amounts to less. But the thing here is he's asking you to kill the other guy eh.
Yun nga, Kasi, I guess ito na, may intent na papunta kasi, sa kanya, papatayin mo yung guy na yun. Yeah. Papunta sa kanya yung train, pero dahil babayaran kanya, lilip ko yung train. Para mamatay yung hindi naman meant mamatay. So ang naging question natin here next is, willing ka bang pumatay for 500k? Yeah, for 500k. Yun na yung next na like, I think yun yung 3. right question. I think yun yung right question. Hindi dahil, kasi kung titingnan mo, siya yung nasa harap ng train. Siya yung masisigasan, right? And I think kung titingnan mo sa society, pre, this is how freaking corrupted ang society. So parang yun yung implication nun, corrupt siya. Kasi mayaman siya. Yeah, ganun. Corrupt siya. I think this is corruption, bro. Hindi siya advantage eh. Yeah, let's say interesting. Okay. Kasi kung yung prompt lang yung kinukuha natin, heading towards a rich man. Yeah. Mayaman siya. What if naging mayaman siya? Ang point lang, bakit siya corrupt? By the very nature ba of this person bribing you? Corrupt na ba siya agad? Yun ba yung perspective mo? Kasi para sa akin, I don't know, like parang if nandun ka sa trolley and meron kang means to like change yung chances mo, right? Of like parang elevating yung odds mo of living, why not take it? And sa perspective niya nung rich man, yun yung advantage niya. Mayaman ako, kaya ko mag-provide ng pera. Pero kasi hindi tayo yung rich man, hindi tayo nasa other end. Tayo yung nag-pull ng lever. Yun nga, sa utak ko kasi yun yung iniisip ko, right? Like kasi pag inisip, kasi nabibigyan mo agad nabibigyan mo agad ng meaning yung person na nalalagay mo. Kasi sabi ko ni corrupt siya. Bakit mo siya but yun yung conclusion mo? Dahil mayaman siya. So equals na ba yung mayaman is corrupt? Or dahil nag-offer siya, corrupt na siya agad? No, hindi yun yung point ko. Ang point ko is, alam mo yun, ganun ka-corrupt ang society. Na dahil, alam mo yun, na merong advantages and may disadvantages. Pero yun yung advantage niya, yeah. Sumasakit yung ulo ko. Okay. Ano tayo? Backward tayo ng konti. Bigyan pa natin ng a couple of more minutes, pero like kasi ang question dito, kill someone else. So yun yung kill, right? Kanino like parang POV tayo? Siyempre tayo nasa trolley. Ay tayo yung magpupull ng lever, hindi. Tayo yung ina-offer ng 500k eh. Oh. So tatanungin kita ngayon, willing ka ba i-pull yung lever for $500,000? Okay. Let's say ganito. Merong nanonood ka lang. Tapos may nakita kang mayaman nasa other end. Para sumisigaw siya. I-pull mo yung lever, bibigyan ka ito 500k. Nasa kabilang side, yeah. Nasa kabilang side. Sumisigaw. Wala siyang 500k. Hindi siya nagsasalita. Basically, nagsasalita lang is yung rich man eh. Kung nasa sitwasyon ako na may dalawang life, ipupull yung lever. Papabayaan mo na mamatay si Richman? Yeah. Kasi dahil nag-offer siya ng 500k? No. Dahil hindi ako ang pwedeng mag-decide kung mabubuhay sila o hindi. Sa sitwasyon na to Interesting. Tulad nung sinabi mo kanina, paano kapag dalawang hubad sila? Ipupull mo ba yung lever o hindi? Pero dahil nilagyan do nothing, yeah. Kasi hindi ko alam yung sitwasyon. Yeah. Yun nga. Or, hindi, let's say, yeah. Yun yung point ko. Hindi, ito yung sitwasyon ngayon eh. So, do nothing ka. Papabayaan mo matay si Richman. Yeah. Dahil, hindi ako para mag-decide kung sino yung mamamatay at hindi. Hahayaan ko lang yung sitwasyon. Yun yung sa akin. Kung 1:1, hahayaan ko lang. Hindi nga, ang problema hindi nga siya 1:1 eh. Nag-offer nga sa'yo ng 500k. 1:1 siya. 1:1 siya. Kasi pareho siyang life eh. Kahit anong dala-dala ni Richman, 1:1 siya. Pareho siyang life. Yun nga yun. Pero yung isang life is merong incentive para mabuhay. Kasi mo ba? Pero kasi bibigyan ka niya ng 500k. Kaysa sa doon natin mamatay siya, wala kang ginawa, hindi mo naman ligtas yung person na yun. Wala kang lang ginawa. So, parang wala din. Pumatay ka rin quote-unquote. Kasi wala kang ginawa eh. Hindi. Wala kang ginawa. Hindi ka... Nag-offer siya sa'yo ng 500k para iligtas siya. Hindi mo siya niligtas. So, yun na yun. Yung inaction mo is action na yun na pabayaan siyang mamatay.
Yun eh. So Yun kapag yung sagot- hinatak mo siya, may mamamatay pero may incentive ka. Yun ba yung gusto mong sabihin sa akin? Hindi, yun yung point ko. Right? Parang, ang point ko is yung advantages. Right? Pag pinabaya mong mamatay siya, hindi mo siya niligtas. So, obviously, right? So, ano makukuha mo Hindi. for that? Wala. Pero, malinis yung konsensya ko. Pero wala kang ginawa para ligtas siya. Ito ang question. Bakit hindi mo tinitingnan yung other end? Bakit nakafocus ka kay Richman kasi may pera siya? Bakit hindi mo tignan yung buhay ng kabila? That's my question. Bakit nagmamatter si Richman kasi may advantage siya? Sa kanya na nga nakatutok eh. Parehong may mamamatay at may mamamatay. Exactly. Kasi walang choice. Yun yung gusto kong sabihin. Hindi, may choice ka. Pull the lever, walang gawin. Yun nga. Pull the lever and do nothing. Para sa akin, kung tatagal natin lahat ng biases, meron ka makukuha kapag pinul mo yung lever. I think bias ka dun. Anong bias Kasi doon? may makukuha ka kapag hinatak mo yung lever. Anong mas better? Wala kang makuha o meron? So ikaw na nagsabi. Wag tanggalin natin biases. Then sasabihin mo sa akin. Hindi, wala kang bias eh. Yun tanggalin yung natin bias eh. Yung hindi 500K pera. eh. Bibigyan ka niya ng mansanas. Tanggalin natin pera. Gawin nating mansanas. Wag nating ilagay yung Wala pera. ka pa rin gagawin. Do natin ka pa rin. Wag nating ilagyan ng pera. Wag nating lagyan ng kung ano. Anong pipiliin. Do natin ka pa rin. Wala kang pipiliin. Yeah. Do nothing, bro. Kasi ganito yan eh. Hindi ka pwedeng mag-decide sa dalawang life, pre. Hindi ka pwedeng mag-decide yan. Yan yun eh. Kahit mayaman siya, presidente siya, or hindi. Like, pre, come on. Diba? Hindi ko sinasabi na tatanggalin ko sa sarili ko sa sitwasyon. Pero, etong kasing sitwasyon na to, kapalaran to eh. I guess sa akin, again, tatanggalin ko lahat ng yung sitwasyon lang na nandyan sa prompt na yan, yung kinukuha ko. Maybe ako lang parang tinit ko siya sa game, or hindi game, asa parang, paano ba? May word for it eh. Parang, what's the word? Parang philosophy na siya eh. Parang philosophy na siya. Wow, very insightful. Dapat nakala tayo. Confucius or what the fuck was that? Anong term for it? Consequentialist perspective, parang gano'n. Kasi parang yun yung consequence of me pulling the lever is me gaining something from that action. Parang gano'n. Me pulling the lever means I gain something from it. Parang yun yung consequence ng ginagawa. Kasi by me doing nothing, I get nothing. So basically, like parang in terms of sa material condition ko, wala akong nakuha. I'm an agent, and another agent is like basically agent person. Another person is like parang telling me to do something, and merong benefit from me doing something na the person asks for, versus yung isang person na wala namang ginagawa to do anything. Like parang I feel like parang mas sa utak ko, like this is may push ako to do. Sorry. Tama ba? Hindi siya conscious. Hindi tama, conscious. Like conscious action. Conscious action feeling ko sa'yo versus kasi like, consequence. Parang ganun. Pero gets ko sasabi na parang conscious decision ko. Kumbaga, I have decided to pull the lever. Conscience. Pero para sa akin kasi, yung doing nothing is an action in and of itself eh. Like ano din yun eh. Pero kasi you did something by not doing anything. Parang ganun. Pero hindi. So yung level sa akin, might as well push it. At least meron akong pera. I think ang hindi mo na ilalagay dito is ito ay kapalaran ng dalawang tao na hindi ka pwedeng mag-decide. So ang gagawin pero mo siya for 4 episodes, for 5 levels, nagde-decide na tayo eh. Kasi pumatay ka na ng tao kanina, right? Nag-decide ka na. Kasi kung yan yung perspective mo, dapat kanina pa, mula level 1 pa lang, level 6 na tayo, you do nothing. Pero kasi 1:1 nga to. Again, sinabi ko kanina, 1:1. So ibig sabihin, yung 1:1, pero yung isang 1 is may pera or may, yun eh, like parang, so ang point ko sa'yo is nabago na yung perspective mo kasi mayaman siya. Hindi, dahil 1:1 na siya. Ang pangit nun nilalagay mo ako sa position, napipili ako. 1:1, oo nga. So, dun nga sa 1:1, hindi dahil mayaman siya or mahirap siya. Sige, kung pareho silang wala. Again, anong pipiliin mo kung pareho silang wala?
wala kang gagawin. Oo nga, pero hindi yun yung sitwasyon eh. Hindi yun yung ano ngayon eh. Hindi Yun yun yung nga. hindi yun yung level 7, 8, 9 eh. Ang level 6 ngayon is mayaman siya. Gets ko yung sinasabi mo, kung pareho lang silang 1:1, walang sitwasyon, pinapabayaan mo lang umandar yung train. Syempre parang wala kang gagawin kasi wala namang prompt eh. Pero ang prompt dyan is, oy, bibigyan ka to 500k. Yeah. I think I'm not gonna do anything. Sige, let's say, Dito sakay ako sa'yo, pero ang perspective ko is pull the lever. Okay. Do nothing. Tumagal tayo dito. Hindi, masaya actually. Wow, 44. Medyo dikit, bro. 44% ang umagree na i-pull yung lever 44. and 56% yung nag-do nothing. 6% lang, pre, ang difference. So, 12.3 million ang sumagot. Yeah. Very exciting. 6%. Pero yung medyo ma-debate yun. Yeah. Pero kasi... Ay, sorry, naklik ko. Sorry. Mag-discuss pa sana tayo. Okay na. Level 7. Ikaw ba ako? Ay, ikaw. Ako ba? Okay. Levels of sentience. Oh no, a troll is heading towards 5 lobsters. You can pull the lever to divert it to the other track, running over a cat. What do you do? Okay, levels of sentience. So... Yeah. I think sa cat ako, magpo-pull the lever ako. Kasi may 9 lives yan, pre. -1. What if yun yung 1 life? What if 1 life lang yan, right? 1 life, yeah. Okay, kasi ang alam ko, ayaw ko kasi mag-research para at least, i-challenge siya tayo. Ayaw ko kasi mag-search. Pero alam ko kasi ang lobster, parang ipis siya of the ocean. Parang yun yung perspective. Parang ipis. Yeah. Ano sila? Cleaner. So, I guess yung parang sentience, right? Like yung level of I guess obvious choice, cat yung ililigtas ko, right? Kasi mas, meron akong pusa. I guess na doon yung bias ko, right? I think dito sa part tsaka kinakain natin yung lobster. Pusa hindi. Yeah, so doon pa lang. I mean, may nagsusiopaw. What do you mean? Okay. Kaya gusto ko ng choking. So, I guess wala mo siya ng debate. Like, yeah, wala. Okay. I think, makapusa din ako. So. Okay, so bye. Do nothing. Bye-bye. Ooh. Wait. Pero, wag mo muna yan. Ay, napindot ko na. Yung next? Yung next hindi. Hindi. Pero 84% ang umagree. So, 84% ng tao ay pusa. Lobster ang pinatay. Yeah. Kasi nga, kinakain ng lobster. Yeah. So, yung level ng sentence, 16%, 12 million. Okay. Yeah, I guess it makes sense, like, may alaga akong pusa, bias na ako, so. Yeah. Shoutout kay Basti. And kay Ying, kay Pongpong. Kay Pongpong. Ping. Kay Caramel, syempre. Kay Caramel, of course. Level 8, ikaw naman, bro. Oh no, a trolley is heading towards 5 people who are sleeping and won't feel pain. You can pull the lever to divert it to the other track, running over someone who is wide awake instead. What do you do? Oh shit. Ito na yung sentience. Yung level of consciousness. Oh man. Kung natutulog sila, men, might as well diretso na. Okay. So ito yun. 5 tao won't feel pain. At isa ay mararamdaman. And mararamdaman yung pain. Pero 5 tao siya. I think it counts pa rin sa akin as 5. Pare. Okay. Kasi ang debate na here is yung consciousness, right? Consciousness. Like parang yung debate ng brain dead versus ng anong importante. Yung body ba yung importante o yung soul, yung utak ba yung buhay natin o I feel like choice ko is 5 pa rin siyang tao pero tulog siya. Tulog lang. Pero it doesn't mean na hindi siya buhay. Alam mo yun? Yeah, yun nga. Yeah. So walang debate masyado. Bakit sila nag-camping pre sa rail? Alalak sa tama talaga ng mga to. So walang debate. I guess pull the lever, right? Like I feel like yung level natin of like importance ng buhay is mabigat, yeah. Hindi sa pain yung level natin kundi sa amount pa rin ng lives. Sa amount ng lives. And hindi tayo sa tulog bumabase pa rin. Feeling ko kung brain dead na yun, doon na tayo magdedebate. Pero dahil tulog lang sila, they can still live. Okay. Like buhay pa rin sila, like gigising pa rin sila. Kung brain dead siya, feeling ko mag-iiba ako ng sagot. Yeah, exactly. Ako din. Pero dahil tulog lang sila. Hindi dahil sa tinitake ko yung life nung 5. Pero bas binibigyan ko ng chance yung 1. Kung brain dead sila. Kung brain dead to. Yeah. I feel like yun yung kasi I feel like may ibang tao na
of course, kapag nandyan pa rin, buhay pa rin, humihinga pa rin eh. Buhay pa rin yan, di ba? Pero yung braided kasi iba na like parang, basically you're dead na, right? Like parang, I guess ibang debate na yun, pero, I guess, pull the lever, bye-bye. I guess, right? Pull the lever, Gronk. Go. Okay. Die, fucker. Wow! 49. Wow. Wow! Hindi ko in-expect mas to dikit to, bro. Bakit mas dikit to? Dun sa isa. 49% ang umagree. Pero 51% ang pinatayang 5 tulog. 11.5. Interesting. Okay. Okay, level 9. Personal choices. Oh shit, okay. A troll is heading toward 5 people who tied themselves to the track. You can pull the lever to divert it to the other track, killing one person who accidentally tripped onto the track instead. What do you do? Okay. So, It's, intentionally, 5 tao na intentionally tinali nila sarili nila. 5 bobo, 1 tanga. Anong mas important? Anong mas level 7? Bobo o tanga? Anong kaligtas-ligtas? Yung tanga o yung bobo? Anong gagawin natin dito sa'yo? I feel, okay. Kasi sinadya nila eh. Ginusto nilang itali nila sarili nila. So, meron doon agad doon na gusto namin ito mangyari. Nakangiti sila. Hindi mo kailangan hatakin yung lever. Pre, wala kang gagawin. Diba? It's like their own destiny, let's say. Sila yung, parang I feel like, yung isa kasi aksidente lang eh. Hindi niya intensyong mamatay. Kasi yun na yung implication nun, right? Yung implication na kapag ba namatay yung tinali isa, mo yung sarili mo sa truck, implication nun na alam mo masasagasaan ka ng train, right? Yeah. Pero at the same time, ito yung suicide, right? Or, mga stuff na like, if you attempted, yung ganun, like parang mas less ba yung value mo? Medyo complicated yung ganun discussion, right? And 5 tao to. Pero like parang, wag mo na tayo dun sa self-harm. Pero dun tayo sa, kasi yun ang implication nung tinali na yung sarili nila sa truck eh. Yeah. Diba? So I feel like they have a choice. Yeah, actually, yun yung choice nila. Itali natin yung sarili natin sa truck, right? It's like, bakit may choice yung ibang tao na maapektuhan yung choice mo? So, bakit mo sila hahayaan na mabago yung choice mo, di ba? Parang ganun. Kasi 5 tao to na, ano ba to? So, na masaya. Yeah, nabobo. Hindi, pero isa kasi accident lang nag-trip eh. I feel like, I feel like ipapabayaan doon natin ako. Yeah, do nothing ako. Okay. I guess yun lang. Bye. Die. 76. Okay. Oh, there we go. I guess like parang yung intentionality yung importante, right? 10 million yung nag-agree na ayaw nila sa tanga. Ay, sa bobo. Gusto nila sa tanga. 10.9 and 24% yung pinatay yung na aksidente. Kinabahan dun, pre. Medyo kinabahan ako ng konti. Medyo nag-worry ako ng konti dun sa 5. Okay, ikaw level 10. Okay. Oh no. A trolley is heading towards 5 people. The lever just speeds up the trolley, which might make it less painful. Painful. What do you do? Okay. Parang sleeping to, pre. So walang epekto. I feel like pull the lever, right? Yeah. Like pull the lever. Kasi what sleeping Yeah, which might. So debate pa siya kung mas masakit ba hindi. Pero yung I'll take those odds, right? Na parang fuck it, like mercy, like just pull my lever, at least mamamatay ako mas mabilis. Tapos magnag na lang tayo sa kanila. Bakit kasi nandyan? Kasi mas mabigat yung konsensya ko mas mabigat dahil kung wala akong gagawin. Kasi what if sobrang bagal ng train, right? So I feel like pull the lever, right? Pull the lever, bro. Yeah. Kinabahan ako kasi bigla ako nag-isip, akala ko. Hindi, tama lang. There we go. Sa akin, 72%. Sa ano, yeah. Ang umagri sa atin. And 28% ang hindi. 10.3 million. Oh no, nagkamali ako, bro. Ba't ka kamali? Ang pinipili ko yung nasa taas. Pull the lever.
Hindi, yung You pull the did levers, nothing. walang epekto. Like, the lever just speeds up. So, yung isa sa taas, wala lang. Oh, nagkamali ako. Oh no! Dapat pala, akala ko, kasi, okay. Basahin na natin ulit para mas magets mo yun. Okay, level 11. Okay. Heading. Yun ang pre, aksidente. Okay. Yun Level talaga 11. aksidente. Kaya hindi natin yung prompt muna. Okay, kailangan basahin mo ulit yung prompt. Okay. Minor inconvenience. Oh no, a troll is heading towards one guy. You can pull the lever to divert it to the other truck, but then your Amazon package will be late. What the fuck? Pre, pumatay na yung guy, pre. What the fuck? I swear. Ang tagal ko na nag-iintay dyan sa Amazon package na yun. Dude, ang tagal ng Shopee, bro. Yung Yeah. Lazada. Magiging 1 month na kaysa 1 week. I need to Pre, alam fucking mo, kill this guy. Bagoong yun. Bagoong yun, pre. O Maliit mag-expire lang yun, pre. konti. Obviously, Obviously, I think pull obviously, the yeah. lever, yeah. Pero tanga yung gaya. Ba't Pull siya the nandun? lever, yeah. Like, I think ito joke lang to, yeah. Oh, Or joke ano. lang. Pampalam. 77% ang umagree. So may 23% na mas gusto nilang mapadala agad yung Amazon package nila ng mabilis. I Okay, think ng trip respect, lang din to, respect. yeah. Hindi, ng trip. Feeling ko ng trip lang din. Hindi Oo, laro lang din. ng trip lang. Okay. I mean, ang dark nun kung totoong may Yeah, ganung yeah. tao, ah. Okay, ikaw magbasa. Best friend. Okay. Oh, shit. Oh, no, bro. Hindi ko na babasahin, bro. Hindi ba- Sorry, 5, bro. Sorry, 5. Oh, damn. Ganyan agad. Di mo Hindi, nakita mo na yung title. Hindi, pre. Sorry, sign. Sorry, sign. I misspoke. Sorry, Jabo. Sorry, sign. Hindi pala Okay, sorry, so- 5. Sorry, sign. Sorry, sign. A trolley is heading towards your best friend. You can pull the lever to divert it to the other track, killing 5 strangers instead. What do you do? Sorry ba yung 5? Baka, kasi, bro, Fine shite ba yung 5? Fine shit shite ba ba yun? Kasi magkakaintindihan tayo, pre. I'm sorry, bro. Ay, para magkakatindigan. Sorry, Bro, sorry, I yeah. get it. Bro, Yeah, I get it. Respect, Kill me. diba? Respect. Kill me, bro. Like, homeboy, you know? Like, well, I get it. Help Ngingiti me. ka pa sa akin nun, bro. Yeah, ngingiti pa ako. You know what? Yeah. Do Hindi, it. pero ito, medyo mabigat to. Akin What do hindi. you think? Akin hindi. Meron akong personal attachment sa'yo. Best friend kita. Yun, bias na ako. I'm aware, yeah. Hindi na yung life mo is more important sa buhay ko versus yung 5 taon na hindi ko namang kilala. Okay. I mean, yeah, very gay shit. Pero, Yeah. Hindi, pero but yeah, ako, I feel like yun yung, even if, kasi ikaw na yung ginagawa ko example, so parang real life talaga siya, right? Hindi siya hypothetical. pero kasi, ito Yun, ang so ano ko yun dyan. yung akin. Sa akin kasi, kung ako yung nandito sa best friend area, na I feel like same tayo, gets kita eh. Sasabihin ko na, no, pabaya mo na ako. Ligtas may 5. Yeah. Parang, yeah, sasabihin ko sa'yo talaga na, you know, Damn, bro, yeah. bag that shorty. 5 yan, bro. Hindi gets Hindi. kita. Like, parang I feel like Yeah. kung ako din eh. Like, no, hindi ako worth it. Like, Yeah, parang 5 ganun. tao yun. 5 tao yun, men. Gaganon ako, like. Pero, kung let's say, wala kang choice. Hindi ka makakapagsalita. Naka-ano lang sila. Naka-tape yung bibig. Oo nga, no. Kasi wala. Yan lang yung option eh. Yan lang yung prompt po. Best friend mo or 5 stranger. I feel like yung best friend ko eh. I don't know eh. Pero like parang yung konsensya ko tsaka konsensya ng best friend ko kapag alam ng best friend kong pumatay ako ng 5. Wait. Tatanungin kita dito sa part na to. Okay. Nasaan yung tanong? Hindi, mabigat to. Mabigat. Hindi, sige, go. Hindi, actually, ito nga yung point ng trolley problem na to eh. Ang weird. The thing here, eto you know I love you to death. Pero kung sasabihin mo na iligtas yung 5, liligtas ko yung 5. Tapos papagawan kita ng statue. Yun eh. I mean, I love you to death. Pero kung sasabihin mo sa akin, nailigtas ko parang yung hindi ko sabihin. Hindi, parang sabihin ko, pre, iligtas mo ako pa! Putang ina! Parang pre, kawawa yung 5, pre. For sure. Putang ina, pre! Ano yun mo na yan? Ipul mo yung lever, putang ina mo! Gagano'n ka. Hindi, Gago ka. wait. Gago ka, gawin mo na malapit na. Parang Wait gano'n. lang. Parang gano'n. Parang hindi Pre. ako altruistic. Parang kung ano, iligtas mo ako. Hindi, laruin pa natin ng kondi, pre. Paano kapag may nalalaman ka sikreto ko? Yari ka. I need to silence you, bro. Sorry, Sama mo pre, sa grave, nalaman bro. mo eh. Nalaman mo. Hindi, pero masakit to. yeah, Parang, like, hindi ko alam. Ito yung
part na gusto kong sabihin, ito yung choice na magbe-base ako dun sa best friend ko. Ay, ako din. I'm just being honest. Kung sasabihin niya na gusto niya mabuhay, fuck, hindi ko kilala yung 5. Hindi ko, strangers yan diba? Na strangers. Yung 5 versus sa'yo, dadaanan ko, ikaw. Ganun ang pipiliin ko. So it's, siya. Pero again, kung nag-scream ka, pre, tulungan mo ko, bakit hindi kita tutulungan? Diba? Yeah. I mean, obviously, may connection ako sa'yo, hindi ko lang mangyayari, alam ko lang mamamatay ka. Yun ang alam ko, sa utak ko, just sa perspective na yan. Ililigtas kita. Hindi ako, sa perspective, hindi ako papatay ng 5, nililigtas kita. Yun. Okay, yun yung perspective, di ba? Okay, pull the lever. I think obvious tayo dyan. Yeah. Pero agad ko yung sinasabi mo na, kasi pag nandoon na sa linya, parang mas nagiging, parang may acceptance na na-accept mo nang mamamatay ako para sa 5. Like, mas masarap sa feeling, right? Pag nandoon ka sa linya. Oo. Pero kapag sumigaw ka ng tulong, syempre. Yeah, syempre. Oo. Diba? Wait, pull the lever, right? Yeah, pull the lever tayo. Okay, pull the lever. By 5. I'm so sorry. Parang 75% ng tao ang niligtas ang best friend. 25% ang niligtas yung 5. Okay. Wow. Interesting. At least meron pang... So nakita mo yung value ng life, right? Based siya sa 75% value niya yung life na mas matagal, mas importante sa person na yun kaysa sa holistic number of people. Parang ganun. 9.8 million. Go. Okay. What is this? Level 13. A trolley You is can't heading see. towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, killing one person instead. At least that's what you think is happening. You forgot your glasses and can see that, well, what do you do? Pre, at this point, ako na yung papasagasa, pre. At least that's what you think. At least kung yun yung tingin mo, ang mangyayari, yun yung mangyayari. A trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, killing one person at least. That's what you think is happening. You forgot your glasses and can see that well. What do you do? I think dun pa rin ako sa killing one person. Yeah, kasi parang yun yung ano ko eh. Yeah, I guess parang joke din to, I think, like or hindi, maybe pwede tayo siya isipin as feeling ko hindi siya ano eh. Kasi ano ba yung tingin mo? Like, yun yung perspective mo na, I think yun yung gagawin ko. So, I think yun yung gagawin ko, right? Like, obligation to eh. And, alam mo yun, parang may somewhat accountability. Yeah. Kasi, nakalimutan mo yung glasses mo. Bobo ka. Ikaw yung bobo dito. Hindi, pero ang question here is, yung perspective mo. You think na yun yung mangyayari. So, edi walang ibang choice kundi yun yung gawin mo, right? So, pull the lever at least. Yeah, pull the lever, bro. Bye. Hindi tayo sa 1%. Sino ba kasi hindi wow, 50, interesting. 55% ang agree. So, 45% ang do nothing. I guess kasi sa perspective nila, hindi nila alam yung ginagawa nila. So, bakit ka gagawa ng action at all? Hindi. Pero merong value na 1 and 5 eh. Hindi. So, alam mo na yun nga. Yun yung value ng 1 and 5. Pero, yun nga, you can pull the lever to divert it to the other track, killing one person. At least, yun yung tingin mo ang mangyayari pag pinul mo yung lever. Yeah. So may possibility na baka pag pinul mo yung lever, mamamatay 5. Gets mo ba? So ang point ko is, ang perspective mo is, at least yun yung tingin mo, pag pinul mo yung lever, isang tao lang mamamatay. Yeah. Kasi hindi mo nakikita yung nangyayari. Mm-hmm. Right? Yun yung argument doon. Kaya, I guess, kaya hati. Pero I guess, para sa importante yun. Yun yung tingin ko nangyayari. Oo. So syempre sa perspective ko, kailangan ko to i-pull yung lever. Yeah. Sa perspective I think ang importante dito is yung perspective. Yeah, kasi ikaw yung nagde-decide eh. So sa perspective mo, ikaw magbe-base ng gagawin. Exactly, yeah. So I mean, I get rin yung other side, yeah. Ayaw nila mag-act without knowing kung ano yung condition. Yeah. Level 14, cousins. Okay. Oh no, a troll is heading towards one of your first cousins. You can pull the lever to divert it to the other track, killing 3 of your second cousins. Okay. I'm gonna be honest, wala akong ka-close kasi na relatives. Or yung mga extended family ko, hindi ko masyadong ka-close. So, yung choice dito actually, ibabase ko sa'yo. Kasi hindi ko... Inisip ko yung first cousin ko. Pre. Kasi cousin. Wala akong... First cousin, second cousin.
I think ang magiging ano ko dito is 1:3. Doon ako sa 3. So I will do nothing. Papatay mo yung first cousin mo. Yeah, yung first cousin. So My hindi first cousin. ka sa level ng dugo, ng blood Yeah. relation. Yun yung ano dito, yung debate, di ba? Or baka kasi hindi rin ako masyadong, alam mo na. Close sa ano. Yeah, medyo malitong ano na to para sa ating dalawa. Wala tayong masyadong personal stakes, right? Kasi hindi tayo Yeah. makapag-attach sa, so 1 sa utak, 2, 3. tama, 1:3. Hindi siya katulad nung best friend versus Oo, 5. yeah, ibang sagot Diba? to. So wait lang. Do nothing. tayo. Yeah, do nothing. Okay, skip natin to note kasi like, pag blood relation na, like, ewan ko. Maybe pag mother-father, doon na like, oh shit, or brother-sister, I guess. Ying versus Basti, pre. What if? Oh, Okay, no. hati, 53% ang do nothing. And 47 47% disagree. 9.2 million. So, Wow. baka depende to kung close ka sa kasi mo, hindi. Ay, personal kami, hindi masyado, so. Yeah. Sorry Okay. guys. Hindi Age. Ikaw naman. Oh no. A trolley is heading towards 5 elderly people. You can pull the lever to divert it to the other truck, running over a baby instead. What do you do? Pre, I'm so sorry. Oh, Gotta no. go, bro. Gotta go. You live your Sino? life to the fullest. Gotta go, bro. Oh, yeah. Kala ko, gotta go, baby, gotta go. Hindi, bro. Gotta go, man. Kasi ganito yan eh. Ang sasabihin dun, old nung 5 people. elderly, isave yung bata. Hindi, let's say, i-assume natin na hindi makakapagsalita yung bata. Yung bata. Makakapagsalita yung matanda. Basically, level lang ng ano, like, buhay ba ng 5 matanda o buhay ng bata? Doon ako sa bata pa rin. Ako din. Yeah. Ako din. Pero 5 tao yun, ha? Hindi. Ay, eto I think na yun. Like, nakapagdasal na sila ng 5 putahin na amo namin bago sila nandiyan. Hindi. so, yung potential life ang ano natin, hindi yung current life. Yep. Hindi sa at saka, tingnan mo yung stage ng life nila. Elderly people. So, ibig Yeah. sabihin ba, less ang importansya? Kasi 5 tao yan, pero matanda. Ibig sabihin ba, mas importante pa rin yung... Kasi mo ba yung sinasabi ko? Like, parang, Oo. habang tumatanda ka, nagiging less yung value mo? Hindi. Yung buhay Hindi mo? naman. Pero kasi, nagkaroon ka na ng chance na mabuhay. Yung bata kasi hindi pa. Doon ako. Okay. Na do nothing. naranasan mo na yung life. Yung bata do hindi nothing. pa. Yeah. I'm gonna give a chance dun sa bata. Okay. I guess, yeah. For the most part, ano naman ako. Di ako masyadong ano dito. Yeah, 77% Diba? agree. Yeah. Tsaka cute ng 23% bata, disagree. bro. And tama ka, yung potential life, tsaka it's a baby. potential. You know, like parang, Yeah. yun yung pinaka Hindi- ano sa heart ng person, right? Yung protective nature natin as, nasa DNA Yeah. natin to Oo. as Homo sapiens, right? Like pag may Baby protective kapag nature. baby. Yeah. Wow, yeah. Kailangan mong protektahan no matter. Yeah. Kaya nga pinoprotekta mo si baby. Ay! Okay, let's move on. Level 16. Oh no! Oh no! A troll is barreling towards 5 identical clones of you. You can pull the You lever can to pull divert the it to attract, sacrificing yourself. What do you do? So, papatay ka ba ng clone mo? O, Yeah, for sure, man. I'm original. Ayoko nang may kasama akong iba. identical clone. Identical clone, pre. Like, for me, hindi siya life eh. Kapag clone. Oh, shit. Yeah. So, ano ba ang life sa'yo? Actually, kanina pa tayo nag-level 16 na tayo. Hindi natin pag-usapan, ano ba ang buhay mo sa'yo? Ano ba definition mo ng buhay? Hindi, sa akin, ang definition kasi ng buhay eh. Hindi mo siya malalagay sa isang, ano lang, nasa sitwasyon siya eh. Hindi mo talaga siya pwedeng i-ano na matanda bata. Nasa sitwasyon siya. Ito, dito sa case na to, clone sila eh. Ginaya silang ikaw. Unless sobrang gusto Pero, mo yung I clones think mo. question ngayon, what makes you you? Yun yung question eh. Like parang, what makes you you? What makes me? what makes Jabez Jabez, right? Like, dahil ikaw si Jabez? Kasi hindi siya pwedeng maklone. No, ito nga yung universe na na-clone. Na-clone ka, 5 clones mo. Oh, edi mas Pero magagalit sa nga ako eh. Bakit ako na-clone eh? sa perspective ng clone nila is sila ikaw or si Jabez si Jabez. Guess mo ba? Medyo Pero- komplikado to isipin pero sa clone ni Jabez hindi niya iniisip niya as a clone. Iniisip niya yung sarili niya as si Jabez. Parang ano to ah? Rick and Morty na ano, episode. Yeah, parang Rick and Morty, yeah, ganun yung argument. Like, parang Oo. yun yung masakit Parang- kay Morty kasi hindi niya original family yung Yeah. Sinamahan yung niya. C-137 na
hindi niya original yun na ano. Yeah, yung idea na parang sino ba pero yeah, go back lang, tama ka. Parang yun yung idea na like like what makes ba si ikaw as ikaw? Kung yung clone mo is parang Mona Lisa to kanina, right? Yung original copy. Hindi. So mas important hindi ko siya maano. I mean, kung dalawang Mona Lisa, ganito yan eh. No, let's say gawin mong original Lisa, copy ng Mona Lisa versus 5 replica ng Mona Lisa. Syempre, doon ka sa identical original replica. Copy. Doon ka sa yun original yung importante copy. sa'yo. Yeah. Pero yung clone mo is ikaw yan eh. Men, clone nga eh. Hindi ikaw yan. So hindi mo consider yung clone mo as ikaw? Oo. Hindi talaga. Ibang tao na yun sa mata mo. Yeah. Even if at tingin nila sa sarili nila hindi nga ikaw siya tao sila. sa mata ko eh. Damn. Kasi hindi ko siya considered as tao. Kasi, man, come on. Okay. I guess kasi sa akin yung clones kasi kasi I feel like I get your point kasi sa couple of episodes ago nag-usap kami. I think si Aldo's kausap ko. Nag-usap kami about what if like parang nakausap ko yung future self ko. Let's say bata pa ako tapos lumabas yung age ko ngayon, 25 years old version ko. Kinakausap ko yung grade 6 version ko. Like, yung grade 6 version ko ba, may kita ba niya yung 25-year-old version ko as ako or ibang tao? What if ganito, pre? Diba? Parang ganun yung so gets ko yung perspective mo. Batang clone, tapos ikaw. Yung nga, let's say, sige, ang point ko lang is like, depende sa level, nakikita ko ba yung sarili ko as yung person na yun? Yeah. Diba? Kung batang clone. Hindi ko siya nakikita eh. Hindi ko siya nakikita as ako. That's why I'm choosing myself. I guess for now, di ako sure. Pero ilang minutes na lang kasi tayo. Pag gusto ko pa ng ibang question. So I guess for now, is yung sagot mo yung kukunin ko. So do nothing. Pero diyan ako medyo hindi sure actually. Do nothing. Buy clones. Kasi ayaw ko, ang daming ng clones eh. Kasi original copy yung importante ba? Yung Mona Lisa yung kanina. I mean, okay, 89%. 89%. Pre, I agree. Ganito yun eh. Kung original copy yan, mamamatay 5 clone. Di mag-clone na lang ulit. Kasi original copy ka naman. So yung original like, source ang importante sa niya. Oo. I guess sa akin kasi like parang ikaw pa rin yun eh, pero 5 version mo. Parang doon lang ako medyo, I don't know. I mean, pwede It's complicated. Sila, kung na-clone ka nga eh, bakit hindi lang sila mag-clone sa'yo? Yung assumption na may cloning. What if, kasi ang idea lang is clone mo, pero hindi natin alam yung state of the world, diba? Anyway, yun lang. Parang interesting. Okay, next. Mystery box. Ooh. 10% chance. Hindi, basahin mo muna yung okay. Basahin mo muna. Oh no, a trolley is heading towards a mystery box with a 50% chance of containing 2 people. You can pull the lever to divert it to the other track. Hitting a mystery box with 10% chance of 10 people instead. What do you do? Pre, gambler ako, pre. Gambler. 10% chance ako, pre. Guys, sa mga gambler, alam niyo na. 10% chance ako. Let's go gambling. Pull the lever ako. 50% 2 people chance. Or 10% pero 10. Oh. Doon ako sa 10%. Yeah, yung odds eh. I guess ang level dito yung odds. Basically like, yung odds. I feel like same tayo lang sagot dyan. Pull the lever, right? Pero kaya you're gambling life. You're gambling life na. Hindi tayo. I guess for sige, pull the lever. I guess mas may ibang interesting argument. Pero like, I could see other people like really arguing. Yeah, argue with for 50. Like kasi mas hours. sure eh. Yeah. Mas sure, exactly right. Pero at the same time, like parang yung chance kasi yung titinan natin eh. I guess yung odds kasi dito. Kaya mabilis sa atin to kasi hindi tayo sugarol. Parang nakikita na natin 10% pero 10 di kung hindi tayo sugarol, dapat 50% chance, right? Hindi. Kasi 50-50, either or. Either may mabagaw, hindi. Hindi, actually, tinan mo, mali yung gambler's mindset. Kasi 50% ang tingin ng tao sa 50% is either or. Pero no, mas lower pa yung chances yun actually. Yeah. Tao ba? Parang gano'n. Basta parang may mga ganong pull the lever para mapunta sa 10% chance. So, pull the lever, right? Ay, hindi. Hindi natin tinatry na i-hit yung tao. Tinatry natin na iwasan. Do nothing tayo. Kasi possible na 10 people yun eh. Yung sinasabi ko kanina, right? So, do nothing tayo dito. Ako.
Okay. I guess kukunin ko sa mo for hindi ako masyadong invested dito, to be honest. Go. So, binangga ko na siya agad-agad. Hindi naman, tsaka wala namang way para malaman. Medyo nasa 42%, yeah, medyo may, sabi ko sa'yo, may argument eh. Yeah, 42% yung nag-do nothing, 58% yung nag-push ng lever. Next. I am robot. Oh no, a troll is heading towards 5 sentient robots. You can pull the lever to divert it, killing one human. Robot and human. I guess, of course, I feel like, right now, I feel like eventually, sa 3173, yung robot is iba na. Pero right now kasing robot is sobrang baba nung ano niya. Yeah, it's like Alexa versus... parang ganun basically. Yeah, like hindi natin siya nabibigyan ng consideration Jarvis versus Stark. Wala ngang rights ang robot ngayon in the first place. Like, parang experiment pa lang siya. So like, obviously, robot bye-bye. Pull the lever. Hindi. Do nothing. Do nothing, right? Yeah. Do nothing. Okay. Pero gets ko yung argument, yung debates about it. Yeah. Minikita ko, no? But for future now, hindi pa argument. siya... Yeah. Future argument siya, yeah. Pero for now, like, it's obvious, like, tao ang yung mas importante. 85% ang agree. Yeah, makes sense. Makes sense, yeah. Makes sense. 15% ang robot disagree. AI ni Elon Musk o si Elon Musk? Robot ni Elon Musk. Okay, ibang usapan. Ano to? That's ano na. Economic damage. Ikaw magbasa. Oh no, a trolley is heading towards 3 empty trolleys worth $900,000. You can pull the lever to divert it to the other truck, hitting one empty trolley worth $300,000. Instead, what do you do? Economic damage. Ito gambling na talaga to. Tatlong empty 900K, may isa 300K. Doon ako sa economic damage, like syempre mas worth it sa akin yung amount nung trolley kasi mas marami pa siya masisigasan na tao, so mas magpa-function siya. Ang point ko is, you know, like yung amount nung trolley is yung transportation, inisip ko, di ba? Yung parang benefits nung dami niya versus sa value. So, babay sa 1. Wala akong pake kung 300 yan. Mas importante yung tatlo na 900. Okay. So, bye-bye? Pull the lever yan. Yeah, pull the lever tayo. It's the part na to medyo nag-relay ako sa'yo. 77%. Ewan ko, I guess economic value yun, parang yung damages na ano. I mean, it's like, trolley ng mayaman versus trolley ng community na tatlo. Diba? So, okay. Tsaka empty sila, so, you know, walang masyadong debate. Okay. Level 20, external costs. Oh no, a trolley is releasing 100 kilograms of CO2 per year. Carbon... which will kill 5 people. Which will kill 5 people over 30 years. You can pull the lever to divert it to the other truck, hitting a brick wall and decommissioning the trolley. What do you do? Siyempre, decommissioning yung trolley, bro. Pero yung future impact yung debate ito basically, right? Yung idea. So what? I guess, like, fuck it, kill it. You know, like, if alam kong yan yung mangyayari, right? Yeah. Wait, bakit question siya? Yun ang tanong ko eh. Bakit siya question? Kasi right now, nagpa-function yung trolley, natutulungan niya. I guess yun yung idea doon, implication, like, yung trolley is like, pero ba't natin sisirain siya sa magiging future impact ng trolley na yun? Yun nga, yung external cost. So, pero I guess pull the lever for now, right? For now, yeah. Bye-bye. Tama ba? Pull the lever, yeah. Hitting a brick wall. Yeah, hitting a brick wall. Yeah, tinry ko na yun. Pull the lever. 62% ang umagree. So, 62% ang bumangga sa brick wall. Ang binangga nila sa brick wall yung ano nila. Yung kanilang trolley. Okay. I guess ano lang siya. Gusto ko yung tao, man. Gusto ko yung... Yeah. Medyo ayun, speaking of reincarnation. Ikaw magbasa. What is this? Oh no. You're a reincarnated being who will eventually be reincarnated as every person in this classic trolley problem. What do you do? Okay. You're a reincarnated being who will eventually be reincarnated. This is, wait lang. So, reincarnated ka. So, ma-reincarnate ka as every person in this classic trolley problem. What the fuck is this? Bakit parang so, ang point is, yung yung death is meaningless here. Yeah.
Kasi marireincarnate ka, eventually marireincarnate ka ulit. Oh. So, pull the lever. What the fuck is Pull the this? lever? Bakit ganun? I mean, hindi ko alam kung hindi ba tayo What do you do? Ipupul ko yung lever? Hindi. Isa lang yung yung amount pa rin is isa. Yeah. Oh, 1 is Right, to 4. like, pero ako pa rin yun, pero ma-reincarnate ako. So, I guess walang difference. Like, at least yung less amount of like damage yung gagawin ko. Okay, meme. I think medyo meme to. May mga nag-debate. 49% ang nag-push ng isa. Kasi ma-reincarnate naman sila. I guess yung inisip nila. Yeah. Makes sense. Pero ewan ko, like, funny lang siya. I think we can do one more. Ito na yung last. Harmless prank. Trolley. A Ikaw. trolley is heading towards nothing, but you kind of want to prank a trolley driver. Wala lang. Gusto mo lang yung trolley. Gusto mo lang yung trolley driver. Wala. Gusto mo lang siyang likuin. Iliko. Fuck it, yeah. Yeah, ililiko natin siya. Fuck it. Oh, this is funny. Actually, wait. We can do one more pala. Kasi this is just... or maybe ito. Wait, the one end it here. Actually, pwede din. Infinite ba siya? Like... Hindi, wala lang. Wow. Philosophical ka. Heading towards nothing. Ibig sabihin... akala ko. No, sorry. yung level. Kasi like... Actually, hindi ko alam. Hindi ko chinek. Okay. Yeah, So, nasa level 22 tayo. Pero, sakto, we can end here, right? Harmless prank. So, ipaprank mo ba yung trolley driver? Or iprank natin sila. 3 hours pala to. Uubusan namin yung trolley problem. So, pull the lever, right? Fuck it. Yeah, pull the lever. Prank. It's a prank, bro. It's a prank. 65. May mga ang babait. 65% na nag-prank. And 35% ang hindi nag-prank. nag-disagree, yeah. Ang boring sa buhay. Boring, boring as, basic as vanilla as people. Ano kasi tayo? Your bullshit is mine. Help me! Help me. Okay. Well, Anyway, this is nice. This is really this nice. actually, yeah. This is actually And maganda yung nice. ending niya. Like parang, ano lang siya, you know. Yeah, vanilla. Vanilla shit. Ano lang, chill. Chill lang yung ano. Yeah. Kasi kanina pa yung mid. Stress ako. Yun yung exciting actually. Doon tayo like, yung sa middle part. Medyo like, uminit eh. Yun nga yung exciting part. Doon, tumagal na sa painting siya sa Richman. Yeah. Like doon ako na yung value ng person. According dun sa like prompt lang iniisip ko According dun sa prompt. Kasi again, yung may incentive kasi so... Anyway, magtitipid tayo ulit eh. Kasi napaisip ako bigla. Kaya ako tumahimik kasi naisip ko bigla na ako nakatahimik ako kasi sabi ko, shit, ending. Hindi, pero yeah, like parang... Yeah, to wrap it up, this is really fun. Trolley problems are really fun talaga. I-explore. Maganda siyang conversation starter or like, you know, pag may date kayo, guys. You know, just, you know, bring up yung mga ganun. I don't think maganda siyang dalhin sa date. Kasi baka mamaya at least may kita mo, diba? Itong future partner ka ba is, magiging, psychopath ba? O, diba? Pwede. What if yung like, sasabihin yung trolley problem, kill the 5. Kill the 5. Hindi do natin kill the 5. Like, intentional na papatay niya yung 5. Wow. Feeling ko. Alam mo na, red flag, right? Feeling ko, pang second date. Pero sa first date, wag muna. Okay, second nice. Date, ilabas mo second to third date, right? Na pwede mo i-bring up yung trolley problem. Pero yung mga first few levels mo na, mga level 1 to 3, yung mga maliliit lang. Kiligin ka muna, yeah. Laruin mo muna si Jeffrey Dahmer. Kill 1 or doon natin mamamatay 5, pusa at saka loves. Yun lang. Huwag kayo pumunta dun sa mga medyo hot topic argument. Yeah. Pero I feel like again, doon sa sentient sa clone, I feel like may nakikita akong ibang tao na ang tagal ng debate doon sa clone. Right? I guess doon ako sa Richmond, I guess kasi like, I don't know, tsaka sa art doon sa But, yeah. What the fuck? Ang fun. Yeah, for sure. And yeah, you know what? Ganto. Kung meron kayong like, kung sino mang nanonood nito, what if like ilagay nyo kung ano yung choice niya rin, di ba? Yeah. Diba? Lagay yung choice nyo below. Namin, yeah. Kung anong sagot nyo sa mga levels. Pretty exciting stuff. Yeah, ang fun. Wala akong sabi. Pero yeah, lang. Pagod ako. Ito yung totoong trolley problem here.
is ilalike nyo ba yung YouTube or ifa-follow nyo kami sa Spotify? Ooh, There we go. maganda yun. Diba? I think yan yung do nothing. Do nothing. Or like and subscribe. I don't know. Kaso baka mamaya i-block at report tayo. Wag na. Pero yeah, like and subscribe, you know the deal, you know, TikTok, Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. Alam niyo na. You know the drill by now. Midnight Crisis, alam niyo na. This was very fun. I hope we can do more of this. Hopefully with other guests. I feel like gusto ko pag ibang tao, you know, parang mas maganda yung batuhan. Baka meron sa mga controversial takes. Tayo ng problema sa equation. Yeah. Oh, yeah. Pero yeah, trolley problem. Mukhang, masaya siya. Thank you guys for debating with us, listening to us debate, formulate our thoughts in real time. Nakikita nyo kung paano kami mag-isip. Pero nakasilip na kayo sa mind namin. Namin dalawa ni Jabez. Sure. Kami yung madudo nating pre. Feeling ko tayo yung doon natin. Sasagasaan nyo ba yung Midnight Crisis host or magliligtas ng 100 people? Parang gano'n. Tayo nasa or 5 lobsters. Parang fuck it. I'll save the lobsters. Pagkain din yan. Anyway, thank you. Ikaw, Jabez, may shoutout ka ba or anything? Updates? Yeah, shoutout nga pala dun sa mga nasagasaan ng trolley. RIP. RIP, guys. Follow me, you know, Instagram, si Jabez. Yeah. Very pa rin siya. Yeah. Hanapin niyo pa rin kung ano siya. That's it. Thank you guys for watching and see you next week. I guess. Hopefully, hindi na mainit-init. You know, mas chill na next week. We'll see. You'll never know. And hindi rin namin alam. Bye-bye, guys. Bye-bye. Peace out. Special thanks kay Odalus for creating our main theme, being our audio mixer, and our clip master. Ice Gardose for the initial concept part ng logo, and Joey Pakulan for creating every visual imagery na nai-image ng iyong visual eye. So many bodies to bury. Tutulungan mo ako, right?